Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto na. Tito Soto nagbabala. May pagbabanta. Kudita na naman. Meron pong gumagapang po ang grupo ni Tito Soto para agawin muli ang liderato ni Cayetano, mga kababayan. At merong halong pananakot. Ito po mga kababayan, Cayetano, ibinunyag ang umano'y planong kudita laban sa kanya. Nako po, pakinggan po natin. At ipapakita ko sa inyo yung pagbabanta ni Tito Soto. Kung paano niya gagapangin, paano niya ibabalik yung kanyang pagiging SP. Nako po, may halong pananakot mga kababayan ko. Ito po ang pasabog po, ito. Nako po, Tito Soto, may pag-asa ka pa kaya kahit school bukol ka? Yan ang sabi ng mga tao. Wala pang isang linggo ay may bali-balita na naman ng panibagong kudeta sa Senado. Gumagalaw raw ang minorya at may halong pananakot. Ayon yan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Hi, Alan Peter Shram Cayetano. Hindi pa man umiinit ang upuan ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nang mailuklok siya noong Lunes. Isa na namang kudeta ang umuugong sa Senado. Habang kausap ang media kanina, inilahad ni Cayetano na gumagalaw umano ang minorya para sa isa na namang pagpapalit ng liderato. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Ayon kay Cayetano, may mga miyembro raw silang tinatakot pa, bagamat hindi naman niya tinukoy kung sino-sino. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. Inaasahan na raw ito ni Cayetano, pero anya hindi pa sila nagpupulong ng kanilang mga miyembro tungkol rito. Ayan mga kababayan ko. Ngayon, ipakita natin itong video ni Tito Soto. Senator Tito Soto nagbabala sa posibleng panibagong pagbabago sa liderato ng Senado. Nako po, parang totoo nga ito. Kasi dito pa lang sa asta ng mga media mga kababayan, parang nang-aasar pa. Na tila gusto na nilang masibak si Cayetano. Nako po mga kababayan ko, pakinggan po natin ano ba yung babala ni Tito Soto para agawin na naman itong liderato ni Cayetano. 'Di ba? Inagaw yung liderato ni Chis Escudero. 'Di ba? Tapos si Marcoleta pinalitan ni Itbulaga. Dalawang Itbulaga yun eh, Pinglacson at Tito Soto eh. 'Di ba? Nagsamaan ba ng loob si Marcoleta at si Chis Escudero? O ngayong kayo naman, nakarma kayong dalawa, nagtatampo-tampuhan kayo kay Legarda. Masama ang loob mo kay Cayetano. O ngayon, ito po. Kaya pala inaagaw muli ang liderato ni Cayetano. Na ba? Ay! Alin? Mga kapatid, humupa na ba Ay! Alin? ang kaguluhan? Parang hindi. Hindi. Humupa ng konti. Naniniwala kami po na hindi pa humuhupa ang lahat at wala pang dapat huminga ng matiwasay. Nako po. Ha? On your Yari. toes pa dapat. Parang over a day after po nang naganap kahapon sa Senado, no? Isipin nyo mga kababayan, bawal munang huminga ng maluwag. Tila may pasabog na nakakagulat. Tito Soto, mga agaw ng upuan na naman. Tila may halong pananakot. Itong sabi ni Cayetano, pero matagal na silang takot. Hindi na makakabalik itong si Tito Soto na bulaga. Naku po, kawawang Soto, nag-iiyak. And syempre sa Kongreso din, meron na po agad kaba ang ilan na baka may maganap muli. Ay! So maliban kay Bato, ito yung kaba. Oo. Nako yung kabang yun, baka may, sabi nila yung kaba na sinasabi ni Chiki, Oo. baka may mahawang isa pa at ilang senador sa kaba nila. Ay, naku. Ay! Oo, no? Ganon? Pero ito ay tungkol sa liderato. Oo. Ito mga kababayan, yung apat kasi itong si Loren, dating majority yan kina Soto. Yung dalawang magkapatid na yung dalawang makalimutan ko.
Tapos sino nga bang apat na ito? Mga kababayan ko, tignan na lang natin mga kababayan. Ito po ang balita. Oh, okay. Hindi pa tapos? Hindi pa tapos. Pero it's really, it's really something expected po mga kapatid. Kasi kapag very slim po yung margin, historically, pinaalala ni Senate President, former Ayun mga kababayan, yung dalawang magkapatid na bilyar. Tatakutin nila para bumalik, kakasuhan. Tapos yung isang senador, may ICC warrant daw si Bongo. Yung kasi yung bali-balita. Tapos yung nanay ni Leandro, itong si naku parang tinatakot din. Panoorin po natin ang panakot ni Tito Soto. Senate President Tito Soto kanina, yung Neptali Gonzales time Yung tatay po ni Diyos ko, Boyet matagal pa yun, no? yung Neptali Matagal na Gonzales yun. time pa. Senior. Yung senior. Oo. Na kapag ka po napakaliit ng margin ay talagang napakalaki ng posibilidad ng hindi naman power grab ang tawag doon, kundi pagbabago. Baka tug of war. No. Pagdating dun sa power, may Ano yun? Mga agaw muli? Anong nangyari sa Blue Ribbon Committee? Mga ginang, mga ginoo. Parang gustong-gusto nyo nang mawala itong si Cayetano. Hindi pa nga umiinit ang upuan. Aagawin na naman ni Soto. Ano bang nagawa ni Soto? Ano bang nagawa ni Pinky? Puro pagtatakip. Di ba mga kababayan ko? Nako po, ituloy natin. pag-struggle. Akin Pero parang to. power grab na rin Hindi, yun. sa totoo lang din, sa pagkakastay ko doon, nagkaroon nga, walang group chat pa noon, Oo. pero nagkaroon po ng time na yung mga nagko-cover ng Senate, inalyasan ng ilang senador, ng mga co-platters kayo. Bakit? Kasi nga parang wala kaming ginawa no, kundi magtanong kung meron bang change of May leadership. change of leadership. Kasi nga, nung time na nandoon kami, parang nakatatlo yatang beses ng palit. At nagkaroon pa eventually ng term sharing. Di ba mga kababayan, kaya pinalitan si Chis Escudero, saka si Marcoleta. Si SP Soto, pinalitan si Chis Escudero. Si BRC Marcoleta, pinalitan ni Pinky. Bakit? Kasi nga mga kababayan, alam nila ang tinutumbok ni Marcoleta at Chis Escudero yung mga kawatan. So ngayon mga kababayan, tila gagawin lahat nila Tito Soto na ibalik ang kanilang kapangyarihan para hindi buksan ng Blue Ribbon Committee ang flood control issue. Talagang conspiracy na ito. Itong sinasabi ng taong bayan mga kababayan na alam po ang ikot ng organisadong grupo na ito. Kita nyo nangyari dito sa Senado. Ng bugbog ng security ng Senado. Aarestuhin si Bato. Ang dala nila yung papel na galing ICC na hindi natin alam kung ito ay totoo or hindi. Di ba mga kababayan? Tapos gumawa sila ng resolution itong 5 Judas Hestas Barabas na senador na ito. Si Ping Lacson, Tito Soto, Hontiveros, Rafi Tulfo, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, at Bam Aquino, sila po ang nagsasabi dyan na mag-volunteer na isuko si Bato sa ICC. Mga Hestas Barabas. Mga kababayan, sino kayo para isuko ang kapwa Pilipino sa dayuhang hukuman? Mga Hestas Barabas kayo. Kung sa panahon ni Kristo may Judas Iscariote, sa panahon ni Tatay Digong may Judas Barabas Hestas. Ang mga senador na ito, ang Judas po ng Senado. Mga kababayan ko, ipapahuli nila ang kapwa nila Pilipino. Hindi nyo ginalang ang soberanya ng Pilipinas. Meron tayong umiiral na sariling batas. Wala ba tayong hustisya dito? Wala bang hukuman na maaaring maging korte para kung may kasalanan man si Bato, dito litisin?
wala namang wala namang warrant of arrest na galing po sa korte natin. Galing lang sa kanilang amo. 'Di ba? Ganyan ba kayo nga Hestas Barabas kayo mga senador? Tila hinihimod nyo ang mga wet poo ng mga dayuhang banyaga. Hindi nyo ginagalang ang soberanya natin. Mga Hestas Barabas kayo. Di ba mga kababayan? Ituloy natin. Bakit? Gusto na naman bumalik ni Tito Soto? Wala nga ginawa na mabuti. Puro pagtatakip. 18 Marines, allegedly, meron kang 5 maleta dyan sa opisina mo sa Baclaran. Si Erwin Tulfo, mula congressman hanggang senado, meron ding maleta. Oh, tapos ito naman si Lacson. Halatadong bistado mga kababayan, tila laging binubuldak ni Marcoleta. Nako po, kaya pala. Parang ngayon din, nakakailang palit na. Pero kung sa bagay, may pagkakahawig dahil kung pagbabatayan nga natin yung botohan kahapon, 13-9-2. Malapit. With abstention and Nag-abstain yung a lot dalawa. of possibilities. Oo. At yung mga duda na yan na kumalat pa sa social media at saka sa pananaw ng mga political experts na ating na-interview simula kagabi hanggang kaninang maghapon dito po sa One News, 1PH tsaka sa News 5, eh lumalabas na parang nagkaroon ng kredibilidad pagkatapos itong babasahin ko. Oh. Dahil po, mga kapatid, yan, nakikita nyo yung composition ngayon, baka yung graphics artist natin, next week may gagawing iba na namang graphics. Okay. Para maraming trabaho mo. O yan yung grupo po ng Senate Majority na bago. Ayan no. Alan Cayetano, Pia Cayetano, Francis Chis Escudero, Jingo Estrada, Bongo, Ronald Bato, Rodante Marcoleta, yung dalawang magkapatid na Villar, si Legarda. O yun. Diba? Tuloy natin. Oo, ha. Kasi ganito po, dahil nagbabala nga po si dating Senate President Tito Soto na posibleng nga raw ang muling pagbabago ng liderato ng Senado. Sa nga daw, pinaalala nga niya na napabilang sa 8 pagbabago sa Senado. Imagine. Ang dami. 8 times na naka-witness ng pagbabago mula nung siya naging senador. Nainiwala rin si Soto na manipis ang bagong 13-member majority sa ilalim ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Sa totoo lang, yung isa sa mga reporters natin naka-assign sa Senate, just about 2 or 3 hours before that change of leadership, meron siyang kinausap na isang senador via messaging. At maski yung senador na yon, sinabi niya na mukhang hindi maaagaw kasi tied. Nung time na yon, 3 hours before. Tied. So parang kailangan kasi mag-simple majority before magkaroon ng Leadership change. Leadership change. So anyway, titirin nyo naman, in a couple of hours, nagbago. Na hindi pala yun. So, magkakaalaman lang daw talaga yung alliances depende sa issue. Para naman kay political comment. O dito na papasok mga kababayan yung pananakot. Tama po yung sinasabi ni Alan Cayetano na may halong pananakot. Yung 2 Villar, gagawin ng kaso. Yun yung mga teknik. Diba? Yung isang senador na si Bongo, may ICC warrant. Yun yung balak nila mga kababayan ko. Ituloy natin. Senator Ronald Llamas hindi raw nakagulat kung magkakulitan na naman po sa Senado next week or sa mga susunod na araw. Posible raw kasi na maharap ang ilang senador sa mga kaso at sinabi niya iyan sa programang Storycon po kanina sa One News. At kagnay po niyan, kinumpirma kanina ng Office of the Ombudsman na nakatanggap na nga nila o natanggap na nila yung Senate Blue Ribbon Committee partial report tungkol sa flood control scam. Kasama sa inirekomenda pong kasuhan ay sina Senador Joel Villanueva at Senador Jingoy Estrada na pareho pong kabilang sa bagong mayoriya. Nakita nyo si Ping Lacson mga kababayan, ipinasa po yung partial report niya sa flood control kahit wala pong pirma ng majority. Iilan lang po yung pumirma. Mga Hestas Barabas po ito.
Hontiveros, Rapi Tulfo, Pangilinan, Pinky, Lacson, Tito Soto. 5 lang po yata at si Bam Aquino. Mga kababayan ko, 6. Sila lang po ang bumoto. Pero itong si Lacson, atat na atat. Kaya binira ni Marcoleta ito na ang matching, matalino man ang matching, nauutakan din. Binira ni Marcoleta ito, mga kababayan. Kaya walang kapanapanalo itong si Ping Lacson na ito na hindi na kailang tawaging senador ayon kay Marcoleta. So, aside from yung tatlo na sinabi ko pong pangalan, actually, 2 lang yan, no? Pero 3 yung sinasabing pangalan na delikado. Escudero, Estrada, and Villanueva. May isa pang 3. Yung 3 naman, yung 2 naman na sangkot doon sa ICC na pwede maka-apekto. Senator Bato. At saka si Bongo. At saka si Senator Bongo. Pero yung kay Senator Bongo, hindi pa naman... Oo, wala pa naman yun. Wala namang lumalabas pa. Oo, pero di ba yun yung parang sinasabi na baka na isa sa mga pangalan na sa redacted version. Oo. So 5 na agad yun na pwedeng maka-change ng lahat. Paano pa daw yung 3 to 4 na mga pwedeng ma-pressure kasi sila ay may mga dapat protektahan ng Mga personal interests. Ilan na natira? Parang wala na natira. Oo nga. Oh. So, yun ba? Mag-math kayo pero ganun pa. Pero mabuti pakinggan mo po muna natin yung pong mga naging pahayag ukol dito ng interviews po ng ating mga reporters kanina sa Senado. O nakita nyo pong style nila, mga kababayan ko. Gagawin lahat para makabalik sila sa pwesto. Kung ano-anong gagawin nilang pananakot. Si Bato, ayan, tignan mo, hinaharas nila. Diba? Hindi nila alam, biglang darating yun. Biglang sibak si Juan Bull dito. Magpalit, considering yung number, diba? Well, it has happened before. You know, I have been in leadership change for 8 times. 8 times na ako eh. So you're Mula not kay Neptali hanggang sa ngayon, pang-8 to eh. So, merong madalas na manipis. Merong panahon ni Nene Pimentel, 13 lang kami. 11 kami, naging 13 kami. Tapos naging 11 din kami. So sir, pag ganun manipis, May nangyayari. pag ganun manipis, mabilis ang pwedeng pagpapalit ulit ng leadership. Depende. Depende sa mga magiging issue, depende sa mga mga kapwa senador, depende sa mga paninindigan. Di ba? Sabi ko nga may graduate ako sa Neptali Gonzalez School of Politics eh. Sabi nga niya, di ba? Ayan, graduate po sa Juan Bull University. Eh, sabihin mo ng ganon. Diba? Di ba? Mas magaling ka pa sa Korte Suprema. Loyalty, friendship, the word given sometimes is of no moment. Nag-comments na kayo Hindi ako magugulat kung baka next week. May loyalty ba sa politics? Parang wala. Parang very fluid ang loyalty doon. Ewan ko lang kung aantayin ng House Justice Committee na ibigay yung impeachment complaint until masettle nila kung may ganitong mga chismis. Kasi sa ngayon, hindi pa po nila naiakyat. Sabi po ni Congressman Joel Chua, dahil hindi nila alam kung kanino ibibigay. Kasi nga, nagbalasahan. Okay. Sige, mamaya. Mapupunta tayo sa impeachment. Iba. Yan. So, puntahan po muna natin. Before natin pakinggan yung pong naging interview ni Kuyang Ted at saka ni DJ Cha at saka ni Mase and City. Ay sabihin ko lang na ito yung nabasa ko from political pundit. Sinabi niya, 3 siguro locally pwede makasuhan. 3 daw. Okay. Locally. 2 na pwedeng makasuhan internationally. Okay. Obvious na Alam yun. na natin yun kung sino yung 5. 5 na yun, di Oo, ba? 5 na. Isama pa daw yung bilang ng 3 na pwedeng butterfly daw uli kasi yun yung word niya ha, kasi magigipit sa mga issue tungkol sa mga kaanak nila. Di ba medyo nagigipit na nga sila ngayon? So 8 diretso. Ayan, mga kababayan, yung 2 bilyar yan. Si Bongo.
Diba? Si Bato, si Escudero. Diba mga kababayan ko? Naku po kung ano-anong ginagawa ni Tito Soto para makabalik sa posisyon. Ayaw talaga nilang buksan ang flood control issue mga kababayan ko. 8 nga. Diretso. Yung Ayun. Depende. Kung saan sila magbe-benefit. Hindi Depende ba? sa negotiation. So ito yung Oo. pinag-uusapan Oo. because yan po yung sinasabi ng mga pundits natin. Pero kanina, meron pong nakausap si Kuyang Ted at si DJ Chacha na meron siyang tinukoy. Sa Okay. pakinggan natin. Malapit-lapit na po yun. At tinatrabaho na po yan ng ICC. Kasi hindi naman po tumitigil ang investigasyon ng ICC. Malapit-lapit ang alin. Malapit-lapit. Pagdating ng panibagong arrest warrant, yun ba ang tinutukoy Yan ang doon? tinutukoy. Oo. Kasi, Bagong arrest warrant. or kasi baka katulad nung kay Senator Bato na naka-secret or sealed. Oo, Sealed, yes, Sealed pa yes. kasi alam natin na dati redacted yung mga names na in-enumerate. Yeah, Ano, oo, sa oo, court, oo. ano. Tingnan natin. Pero yan po, mga pananaw po ngayon na mainit at maalab yung mga damdamin. Ni ng mga Senator tao. Antonio Trillanes. Pero kasi, in fairness kay Senator Trillanes, yung mga nasabi niya before, totoo nangyari Nangyayari, ngayon no? Kasi matagal niya na rin sinabi na Oo. meron ng arrest warrant against kay Senator Bato. Kaya O mga kababayan, sino po si Trillanes? Ano yan? Sheriff? Bagong sheriff? New sheriff in town? Umaasta na otoridad? Gumagawa ng eksena? Ano yan? Binura mo na si Matibag sa si John B. Crimulya. Sino ka ba? Civilian ka lang naman. Ano yan? Nag-apply ka na bang sheriff ng ICC? Ang kapal ng mukha nitong Judas Hestas Barabas na ito. Yan ang sabi ni Arnolfo San Juan ng Lawag City. Dating tangalista, ngayon nagbago na, sa katwiran na. Kita nyo mga kababayan, Trillanes, isang asong ulol. Isang Hestas Barabas Judas. Ang hinudas si Tatay Digong, huhudasin ulit si Bato. Isipin nyo mga kababayan, hindi na ginalang ang soberanya ng Pilipinas. Okay? Ano masasabi nyo? Tito Soto. Di ba mga kababayan, aagawin na naman ang liderato ni Cayetano. Ano yun, ayaw nyong mabuksan ang flood control issue kasi kasapakat. Di ba mga kababayan? O yan lamang pong ating bahagi. Kayo na humusga. Kudita ba ulit sa Senado? O anong nangyari? Sinugod. O, desperado? Ginugulo ang bagong liderato? Tignan nyo. Si Bato, wala na. Kasi nga, wala kayo sa katwiran. Tignan nyo mga Marines, pumasok doon. O, nasan si Bato? Bye-bye. Diba mga kababayan ko? For transparency, for better democracy, i-like, i-share, at i-subscribe po itong bidyong ito. Salamat sa inyong panonood at suporta. Mabuhay po.